Yes, again, alright mga minamahal, Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, nakikita nyo yung sinabi ni Chel Joc, no? Ang mahalaga ngayon, matuloy ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte katulad ng 80% ng mga Pilipino naniniwala tayong dapat siyang mapanagot. Uy, 80%. That is a huge number. I told you guys last year, if you will remember, sa almost 300 na mga miyembro ng House of Representatives, we got the almost 230 something na boto. 'Di ba? Oo, in the last minute. 230 or I think 240 na votes, no matter what, basta lagpas sa tinatawag na 1/3 votes. Kasi ang kailangan lang ata dyan 106 or 115, di ba? Pero ang nangyari, mga minamahal, ay umabot ng 200 plus. So nagkaroon ng surplus dito nga po sa boto kay Vice President Sara Duterte. That is the representation of the Filipino people. Kasi yung balita before, mga minamahal, hinanap ko nga to sa balita na meron po tayong tinatawag, according po yan sa survey na meron tayong 41% ng mga Pilipino. Kahit i-research ninyo, nandyan tong balitang to, 41% ng mga Pilipino pabor sa impeachment. Habang ang 35% ang tutol at 19% ang hindi pa sigurado. So yung 19% na yon unaware. Hindi nila alam. Sila yung mga tao na basta may makain lang sa araw, 3 beses sa isang araw, okay na. Yan yung mga time na wala nang mag-browse ng cellphone, yan yung mga taong wala nang pakialam sa politika kasi they are minding their own business. Yung 41% naman politically aware, and yung 35% naman mga DD shits yan. So, mga minamahal, yung 19% na mga hindi pa sigurado, kapag ipinalaganap natin itong video na to sa pamamagitan ng likes and share ninyo, yung mga unaware dyan ay malalaman na ganito yung ginagawang pagnanakaw ni Vice President Sara Duterte. Kung last year nakakuha tayo ng 80%, saan ba nanggaling yung 80% na yun? Sa mga kongresista. 80% mga minamahal. Sa mga kongresista, kasi 200 plus ang pamirma. Ibig sabihin nun, nagre-represent yan ng numerong 80%. Oo. Malaking bagay na yun, mga minamahal, yung 80% na yan. Kasi halos 80% ang pumirma dito nga po ng mga kongresista. Ibig sabihin, people's voices yan. People's representation. Diba? Sa politika, because they are representing the district. Kasi, isang pirma ng congressman nagre-representa sa bawat distrito. Nagigets ninyo, mga minamahal. So, meaning to say, 80% ng mga Pilipino gusto si Sara Duterte na ma-impeach or malaman ang katotohanan. Kaso itong si Sara Duterte, abay, tumatakas. Always, takas-takas. Parang guilty ang lola ninyo. Hindi ko nga mawari. May pa-bloodbath na lalaman, pero takas-takas naman. Ano yun? Diba, mga minamahal? Ngayon, ang pinakamahalagang tanong dito, ano nga ba ang katotohanan? Siyempre, yung katotohanan na yan, masasagot lamang ni Sara Duterte. Paano natin mapapasagot itong si Sara Duterte kung lagi niyang tinatakasan itong complaint sa kanya? Tandaan ninyo, dati nabasura ang impeachment because of technicalities. Ano yung technicalities? Na mali ang pagpasa or ang pag-submit ng impeachment complaint, pero it doesn't mean na nabago or malinis na ang pangalan ni Sara Duterte sa pagnanakaw. Hindi po ganun yon. Nabasura dahil sinasabi na mali ang pag-file ng impeachment. Ngayon na sinusunod naman natin ang due process, meron pa ding reklamo itong si Sara Duterte. Saan ba talaga tayo dapat lumugar? Last year, tinitirada nila yung complainants kasi mali ang pag-file. Ngayon, ang tinitira naman nila yung House Justice Committee. At hindi na nila kinikilala ang authority nito. Kaya nga sabi ko sa inyo, diba, nag-file sila ng petition for certiorari na mayroon pong prayer na temporary restraining order.
na kung saan balak nilang ipa-freeze or ipa-stop, diba? Ngayon din, itong impeachment investigation against kay Sara Duterte. Ang tanong, pagbibigyan pa kaya sila ng Supreme Court? Diba? Yan yung tanong natin. Kung pagbibigyan man sila again, ulit, ng Supreme Court, mga minamahal, maybe, bababa na ang trust ng mga tao sa kalidad ng Supreme Court. So, the last court resort. So, I think the last card ni Sara Duterte, if ever man na hindi sila pagbigyan ng Supreme Court at matuloy yung impeachment hearings, diba? Sa April 14, diba? Sa House Justice Committee. Kasi hindi pa naman nasasabi kung si Sara Duterte may probable cause. Alangan naman hulaan yan ng mga nandyan sa House of Representatives. Eh, hindi nga dumadalo. Anong pagbabasihan nila? Alangan naman hulaan yan ng House of Representatives na itong si Sara Duterte may probable cause. Eh, wala nga siyang pinapakita or sinasubmit na pinaka-counter niya. So, paano yon? So, meaning, mas pinapabilis ni Sara Duterte ang process, diba, ng impeachment complaint laban sa kanya. Ngayon, if ever man na hindi sila mapagbigyan ng Supreme Court at umakyat yung impeachment dito sa Senado, Sara Duterte will decide if ever she will resign as a Vice President of the Philippines or itong si Sara Duterte, mga minamahal, ay titingnan niya kung ano ba yung amoy or luto na nangyayari dyan sa Senado. Lalo pat itong si Bato, medyo wala na. Hindi na din nagpapakita. Sa tingin ko, mukhang si Robin Padilla na lang ata yung tauhan nilang loyal sa kanila. Kasi itong si Bongo, hindi din natin masasabi. Maybe, isa din si Bongo ata sa mga gustong ma-impeach. Itong si Sara Duterte, dahil makakapag-benepisyo siya kapag si Sara ay ma-impeach. Dahil representation si Bongo ng Duterte camp. Pwedeng ganon, diba? So, who knows, diba? Kailangan dapat itong si Sara Duterte 2 steps ahead. Eh, kaya nga lang, paano magiging 2 steps ahead? Eh, laging tumatakas. Alright. 80% yan ha, mga minamahal, according kay Jokno. Galing na po yan sa desisyon ng mamamayang Pilipino. Alright? Pahingi ako mga minamahal ng comments, likes, and shares. And also, don't forget to click the subscribe mga minamahal and always niyo pong i-hit ang notification bell para lagi po kayong na-update sa mga video na ina-upload natin. Maraming salamat at ingat mga kababayan.